Let's call on our feast builder, Brother Joe Escoto! Good morning, everybody! Babati po ako sa inyo, pero ako ang mauuna. Ha? Handa na ba kayo? Merry Christmas! Okay. Okay, tuli ng Sandali lang. Parang hindi kami nagkakaintindihan. Ano? Ganito gawin na tayo-tayong lahat, please. Okay, magbatian tayo ng Merry Christmas. Okay, yung mga nasa tabi at sa likod at sa harap. Pasko na naman, la 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 la. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Pasko na daan, di na bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, tayong masalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pwede po ba ako magkwento sa inyo? Gusto ko lang pong bumati ng Merry Christmas kasi bare months na. At nako, medyo mapapansin nyo na. At yung mga ninong at ninang dyan, ako, lalapitan ko kayo. At magpatuloy lang kayo. Pero hindi para, magmamano ako sa inyo, ano? Pero tayo magbabatian all throughout from here on. Alam po ba ninyo, sabihin nyo, hindi pa. Pag malapit na po ang Pasko, pag tumungtong ang Disyembre, ako ang nagde-decorate sa bahay namin. At pag ako ang nagde-decorate sa bahay namin, alam niyo paulit-ulit yan, pantay-pantay yung mga parol na maliliit na may ilaw sa loob. Pero minsan, habang tapos na, no, ang ganda-ganda na ng ginawa ko, biglang umihip ang malakas na hangin. Tapos nung umihip ng malakas na hangin, nahulog yung ibang mga parol. So nakabitin yung dating pantay, nahulog yung iba. At yung iba naman talagang umuka-uka yung kanyang korte. Gusto kong mainis. At nung sinipat ko, nung tiningnan ko sa malayo, alam ba sabi ko, hindi na pantay. Pero, nung tiningnan kong muli, mas maganda ang naging hitsura. Biglang yung mga kapitbahay naglapitan sa akin at sinabing, alam mo, ang ganda ng pagkakadesign mo ng mga taas at baba ng mga star na yan. Ang sabi ko na lang, thank you. No? Kahit wala akong kinalaman ho doon at aksidente lang ang nangyari. Alam po ninyo, sa buhay, may mga pinaplano tayo, pantay na pantay, pero may mga nagaganap na hindi mo inaasahan. At yung mga nagaganap na hindi mo inaasahan, babaluktot ang dating tuwid na akala mong pantay at maganda. At medyo maiinis ka. Buti na lang nandyan si Lord. Dahil kasi pag umatras ka ng konti at tiningnan mo ang buong larawan at litrato, dahil nandyan ang Diyos at may kakayahan siya. At kung ating isusuot lamang ang kanyang pananaw, ating makikita na mas maganda ang kinahihinatnan ng buhay. Ito ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Let's pray together our favorite prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabay-sabay. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I would become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, is a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, in the light unto my path. Ang ating pong pagbasa, reading is taken from, lagay natin, Jeremiah chapter 1, verse 5. Nagamit na po natin itong Bible verse na ito nung nakalipas, ngunit basahin muli natin para ating maalala. Nag-uusap dito si Jeremiah at saka si Lord. Tapos, si Lord, ina-anoint niya, ina-appoint niya
si Jeremiah at ito ang kanilang usapan, ito ang sinabi ng Diyos sa Jeremiah at ito rin ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Sabay-sabay basahin. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Ibig sabihin simple, kahit hindi ka pa pinapanganak, hindi pa man nagagawa ang sanlibutan, ang sinasabi ng salita ng Diyos, pinili ka na niya. Pakitapik mo nga ang friend sa kanan at sabihin mo, friend, pinili ka. Okay, sa kaliwa naman sabihin mo, friend, si Lord pala, mahilig sa maganda. Ayan, no? Pinili tayo ng Panginoon. Tingin dito sa akin, kahit minsan hindi mo nadarama yan, kasi ang feelings mo can lie to you. Lalo kung paulit-ulit ang mga pahirap sa buhay, hindi mo na maaalala yan. Ngunit ang salita ng Diyos pinapaalala sa iyo, pinili kita. In fact, long before time ever began, bago pa man magsimula ang panahon, sa salitang Tagalog ng barkadahan, pare, wala ka pang malay. Kahit ang mga magulang mo wala pa dito sa mundo, sa Tagalog, hatching ka pa lang. No? Pinili ka na ni Lord. At yan ang tawag ng Diyos sa atin. Next verse, pakibasa natin kung meron pa, mga kapatid. La 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 la. Maglibang muna tayo. Ayan, okay. Ayan. James chapter 1 verse 7 to 8, sabay-sabay. If you are unable to make up your mind and are undecided in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord. Kapag narinig mo at ikaw nagdesisyon kang gawin ito, may aasahan tayo sa Diyos. Ngunit kung hindi ka nagde-decide, baka matagalan ang blessing ni Lord sa iyo. Kasi hindi yung kanyang pagbibigay ang pinag-uusapan, ang iyong kahandaang tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Ito ang pinaghahandaan. The word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. We can all be seated po, mga kapatid, and let's listen to God's word. Pwede na tayong umupo at pakinggan natin ang sasabihin ng Diyos sa ating lahat. I want to apologize to the media ministry. Nagkamali ako. Isang verse lang pala talaga ang nandun sa harap, no? Sorry, my apologies. Tapos sa music ministry, ako ang nagkamali ng pasok doon. So please forgive me as well. Okay, Jeremiah chapter 1, verse 5. Long before time ever began, bago pa nagsimula ang panahon, bago pa nagsimula ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos. Okay, at ang pagpili sa atin espesyal. Sa Tagalog, kakaiba ka. Pakitapik mo nga ang friend sa kanan, repeat after me, sabihin mo, friend, wala kang katulad. O, pakisabi mo naman sa kaliwa, mabuti naman, friend. Wala kang katulad. Ano? Okay. Pinag-usapan natin in the past few weeks, sinabi natin na kakaiba tayo. Ang ating personality, ang ating past, ang ating pain, ang ating personalidad, ang ating nakalipas, kahit ang sakit na nararanasan natin sa ating buhay. Palagi ko pong sinabi, ngunit sasabihin ko pong muli dahil hindi na ito sikreto. Handa na ba kayo? Sabihin niyo, oo. Alam niyo ba? Sabihin niyo, hindi pa. Alam niyo ba na tayo ay nilikha ng Diyos para sa isang dakilang layunin? In English, God created us for greater things. God created us for a greater purpose. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Sino dito sa inyo ang meron ng mga anak? Pakitaas ang kamay. May kasamang, yehey!
O, baba ang kamay. May pangalawang tanong ako. Sino dito sa inyo ang mataas ang pangarap ninyo sa inyong mga anak? Taas ang kamay. May kasamang, yehey! Okay. Aba, pare-pareho din ang mga nagtaas ng kamay. Dahil simple lamang po ang gusto kong sabihin. Walang normal na tao ang hindi mataas ang pangarap sa kanyang mga anak. Tama o tama? Kapag ang isang tao normal, natural na mataas ang pangarap niya sa kanyang mga anak, wala pa akong nakilala na magulang na nilapitan ng kanyang anak at ang sinabi niya, anak, naku, alam mo, ang pangarap ko sa iyo, maging busabos ka. Alam mo, bagay na bagay sa iyo yung mukha kang taong grasa. Ano? Walang ganun. Kasi ang normal na tao, mataas ang pangarap sa kanilang mga anak. In fact, kahit ang taong grasa na may anak, ang tawag sa anak ng taong grasa ay baby oil. Di ba, ano? Mataas ang pangarap nila sa kanilang mga anak. O tingin dito sa akin, ang Diyos pa kaya? Naiisip nyo ba na kahit ikaw wala kang pangarap at mababa ang pangarap mo sa sarili mo, kung tatanungin mo ang Diyos, mataas ang pangarap ng Diyos sa iyo? At pinili ka niya? Kasi, o tingin dito, ang Diyos walang nililikhang pangit. Lalo pagdating sa pangarap, at napakadakila ng pangarap ng Diyos sa ating lahat. Minsan may isang umattend ng feast, at narinig niya ang sinabi ko na ang Diyos ay hindi lumilikha ng pangit ang Diyos. Umuwi siya at nakita niya ang lolo niya, sabi niya, Lolo, sabi sa feast, ang Diyos daw po hindi lumilikha ng pangit. Abay, totoo yan, apo, sabi ng lolo niya. At sabi naman ng bata, kung ganon, lolo, ang Diyos ay hindi lumilikha ng pangit. Sino po ang lumikha sa'yo? Pero hindi natin naiintindihan. Sa mata ng Diyos, walang pangit dahil ang pangarap ng Diyos sa atin ay maganda. Nilikha tayo para sa isang dakilang layunin. Handa na ba kayo sa sasabihin ko? Sabihin nyo, handa na po. Tingin. Hindi ka nilikha ng Diyos para tumambay lang buong araw. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang makipagtsismisan at wala kang gagawin sa buhay mo. Hindi ka nilikha ng Diyos na nandyan ka lang. Kasi ang pagkakalikha ng Diyos sa iyo, you are created by God for a greater destiny. Hindi ka nilikha ng Diyos para matulog maghapon, tapos gigising ka lang sa tanghali para magsiesta. Di ba, no? Tulog ka buong araw. Pero sa tanghali gigising ka. Bakit ka gumising? Kasi gusto kong magsiesta. Hindi ka nilikha ng Diyos para uminom ng hinebra gabi-gabi, tapos gugulpihin mo ang asawa mo. Meron po akong kakilala, ang pangalan niya, total sana wala naman dito, hindi nyo kilala, sasabihin ko ang pangalan. Ang tawag sa kanya doon sa barangay, si Toning Bayawak. Si Toning Bayawak, ang tingin niya, ang silbi ng asawa niya sa kanya ay para lang magbuntis. Yung iba, yun ang tingin sa mga asawa nila, para lang sila magbuntis at sila gagawin nila ang lahat ng gusto nilang gawin. At dahil dito, pag nagtotalk ako ng ganito, may mga nagtatanong sa akin. Minsan yung babae na palagi na lang buntis, ang tanong niya sa akin, sabi niya, Brad, pwede hubang manganak kapag 35 na? Ang sagot ko sa kanya, Iha, sobrang dami na ng anak mo na 35, tama na. No pa, 35? Dami mo namang anak. Pero napansin ko, nung nakita ko yung kamay niya, yung wedding ring, mali ang suot, maling daliri nakasuot. Di sabi ko sa kanya, Miss, bakit po mali? Mrs., mali po yung pagkakasuot nyo ng wedding ring ninyo. Ang sabi niya sa akin, okay lang yan, Brad, mali ang pagkakasuot ko ng wedding ring kasi mali din naman yung napangasawa ko. At dahil palaging buntis, nasasaksakan ng maraming anesthesia, ang sabi nila, magiging makakalimutin ka raw. Kaya may nagtanong sa akin minsan, Brad, totoo ba yun? Pag marami ka ng anak, magiging makakalimutin ka? Ang sagot ko sa kanya, alam mo, tinanong ko yung misis ko, kung talaga nagiging makakalimutin yung mga nanganganak, sabi sa akin ng misis ko, hindi ko maalala. Ano ba dapat ang iwasan?
kapag ikaw kapapanganak lang? Abay, simple, di iwasan mo magbuntis uli. Di ba, ano? Ganun lang naman kasimple yun. Mataas ang pangarap ng Diyos sa ating lahat. At kung atin itong tinatanggap ang layunin ng Diyos ito sa atin, lahat tayo po, ang plano ng Diyos ay maging matagumpay sa buhay, kaya lang marami sa atin, hindi natin nararanasan ang tagumpay sa buhay, sapagkat upang maging matagumpay ang iyong buhay, meron pong sekreto ang buhay. At ang sekreto ng buhay ay, tanungin niyo ako, ano? Ang sekreto ng buhay ay alignment. Sabay-sabay sabihin, alignment. Hinanap ko po ang salitang Tagalog ng alignment. Ang Tagalog ng alignment ay pagkakahanay. Tama ba? Pagkakahanay. Yan daw ang Tagalog ng alignment. Ang tagumpay ay nasa pagkakahanay. Dapat magkahanay ang passion mo tsaka ang potential mo. Dapat magkahanay at aligned ang gusto mo at yung galing mo. Pag sinabing passion, yan yung pagnanais mo sa buhay. Ipapakita ko po sa inyo na dapat magkahanay ang mga bagay-bagay. Bro, pakiabot mo naman sa akin yung aking... Ang tawag po dito ay pana. Ano? Ito ang bow, ito ang arrow. Ang ibig sabihin, dapat magkakahanay ang bow at ang arrow. Kapag hindi sila magkahanay, hindi mo matatamaan ang dapat mong tamaan. May tatawagin po ako, kasi po ako, hindi nyo na natanong, ako po ay dating nagtatrabaho sa peryahan. No? Asa na ba yung ating target? Ayan. Okay. Dito ka iho. Dahil nabalitaan kong magandang lalaki raw ang tatay mo, kaya ikaw ang pinili ko. Okay. Sige. Okay, dito ka humarap sa kanila para makita nila ang profile mo. Ayan. Okay, dito ka para makita nila. Ayan. Ayan. Okay. Ang gusto ko pong sabihin, dapat magkahanay ang bow, ang arrow, at ang target upang tamaan. Pero bago ko po gawin yan, malaki yan ngayon, pero mamaya papalitan ko yan ng kalamansi. Okay? Para mas maganda. Pero tingnan ninyo sa likod, dahil magagaling. Tingin sa likod. 1, 2, 3. Tingin sa likod. Tingin dun. Tingin. Okay? Sige. Hindi pa kayo tumitingin sa likod. Tingnan nyo, may darating dyan. Okay. Sige. Sabay-sabay titingin sa likod, ha? 1, 2, 3, game! Ayan, oh. Ha? Dapat magkakapantay ang arrow, ang bow, at ang target. Naiintindihan niyo ho ba ang sinasabi ko? Palakpakan po natin ang batang ito. Thank you. Pakihawak mo na nga, iho. Naku, hindi ako pinansin. Okay. Magkakahanay sa Tagalog ang pana, ang palaso, at ang patamaan. Okay? Kasi kapag hindi magkakahanay, ang tawag diyan sablay. Sabay-sabay sabihin, kapag hindi nakahanay, 1, 2, 3, kapag hindi nakahanay, sablay. Ulit, sabay-sabay sabihin, kapag hindi nakahanay, sablay. Dapat magkakahanay ang iyong passion, ang iyong potential, at ang iyong purpose. Ibig sabihin, ang pana, yun ang passion. Ang arrow, ang palaso, yan ang potential, at ang target, yan ang purpose. Yan ang layunin. Ano ba ang passion? Simple po ang Tagalog ng passion. Sa Tagalog, yan yung gusto mo. Yung nais mong gawin. Ibig sabihin, dito ka magaling. Ito ang nais mong gawin. At dito nanggagaling ang lakas na tumutulak at nagpapagalaw sa palaso. Di ba dyan nanggagaling ang lakas ng arrow? Diyan sa bow. Ito ang nagbibigay buhay sa iyong talento. Okay? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Maraming tao ang talento pero hindi sila nagiging successful sa buhay kasi tambay sila. Minsan yung isang tambay ang ginawa ng taong ng isang lalaki, binigyan siya ng trabaho. Sabi niya, total tambay ka, gagawin na lang kitang tagabantay. Aba, napakagaling ng taong ito, nakatayo. Hindi siya kumukurap. Talagang nakatayo siyang ganyan, hindi siya kumukurap.
Ang galing. Kaya lang, nagtaka sila. Nakatayo siya doon, hindi siya kumukurap, pero lahat ng binabantayan niya, nanakaw na. O, ano nangyari sa'yo? Sabi gano'n, nung nag-appoint sa kanya, hindi ka kumukurap. Yun pala, ang talento niya, kung matulog siya, na dilat. So, tulog pa yato pala siya ng gano'n. Ano ngayon ang iyong kagustuhan? Ano ang passion mo? Meron akong ipapakitang video sa inyo, isang magaling na guro, pero wala siyang passion. Hindi niya gusto ang kanyang ginagawa. Ganito ang nagaganap sa kanya. Okay. Miyasade. Ito ang nangyayari kapag ikaw, may talento, pero wala namang passion. Wala ang puso mo sa ginagawa mo. Paano mo malalaman kung ano ang passion mo talaga? Kung ano ang itinanim ng Diyos sa puso mo? Ito ang mga tanong na nais mong itanong sa sarili mo. Kung ano ang nais mong gawin, nagagawin mo ito kahit hindi ka bayaran, ano ito? If you will be doing something and you really, really want to do it, even if you're not being paid to do it, ano ito? Halimbawa, ikaw nakamana ka ng malaking kayamanan at hindi mo kailangang kumita at tinanong kita, ano ang nais mong gawin sa araw na ito? Marahil sa hindi, yun ang passion mo. Ako po, kung gano'n ang itatanong nyo sa akin, ang tatanong ko, nais kong magturo. Yan ang nais kong gawin talaga. This is my passion. Ngayon, susunod tayo from passion, potential, yung palaso, yung arrow. Ito ang talento. Kasi kahit maganda ang bow mo, kahit malakas ang passion mo, kapag tabingi naman ang arrow na ginamit mo, hindi mo pa rin tatamaan ang target na ito. Hindi pa rin tatama kapag mali ang talent mo. Minsan, hindi ko masabing minsan, o madalas, bilib na bilib ka sa sarili mo, pero ikaw lang ang naniniwala na magaling ka. Ano? Kasi baka hindi ito ang potential mo at kumbinsidong-kumbinsido ka pa. Meron po ako ipapakitang video sa inyo, bilib na bilib siya sa sarili niya dahil napakagaling niyang kumanta. Pero siya lang mukha ang nag-i-enjoy sa ginagawa niya. Panoorin natin. One of the hardest things when you're out on the road auditioning is trying not to laugh. And normally I'm pretty good. My throat just got locked up. Just kidding. No matter what happens, I'm here to do what I can do. Baby, don't you know? Don't you know it's true? Baby, don't you know? Don't you know it's true? Baby. Woo, 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 woo. My throat keeps locking up.
Pag meron kang sinabing hindi maganda kay John Escoto. Nako, talagang... Sa mata ng mga anak ko, ako ang superstar. Alam niyo ba yon? Sa mata ng mga anak ko, akong pinakamagaling. Pero ito hindi ko nakukontrahin. Palagay ko, kaya ko itong tanggapin. Kasi ang mundo na kinagagalawan ko, merong bagay na talento ko na kapag ginawa ko, ako ang pinakamagaling dito. Kapag may nagtanong sa inyo at sinabing, meron ka bang kilala na magaling magsalita ng salita ng Diyos? Pero ito ang mga categories. Number 1, dapat hindi siya pare, hindi siya katoliko. Tapos, kapag nangaral siya, pinagsamang espiritual at praktikal. Kapag siya nangaral sa mga opisina, sinasabi niya yung spirituality at work. Kapag siya ay nagsalita, pinagsasama niya ang biblical at practical. Tapos naghahanap ka ba ng nangangaral ng salita ng Diyos na waray, pero nagpipilit magtagalog? Ha? At naghahanap ka rin ba ng nangangaral ng salita ng Diyos na korning magpatawa? At higit sa lahat, kung naghahanap ka ng nangangaral ng salita ng Diyos na makapal ang buhok sa ilalim ng baba, ako po ang superstar sa kategorya na yan. This is where I see the alignment, ang paghahanay. Kapag ako po ay nagtuturo ng salita ng Diyos, para akong nakasakay sa motorsiklo na ganito ang hitsura. Ipapakita ko sa inyo. Parang I'm in my elements. Yan. Kapag ito ang aking passion, ito ang aking talento, para akong nakasakay dyan. Pero kapag nagsimula nang ibigay mo sa akin ang trabaho ng accounting, tapos babalansehin ko na yung debit at credit, yung ating pera ngayon, tapos yung ginastos natin, naku, kaya ko naman yan, kaya lang buti na lang nandyan si Nina Poblete. Kasi pag ginagawa ko yan, parang sa ganito ako nakasakay. Kaya ko naman. Pero para bang hirap na hirap akong umusad. So ibig sabihin, kapag yun ang binigay mo sa akin, hindi ko yan talento. Hirap na hirap akong magpatuloy dahil dyan. Dapat nakahanay ang iyong passion, nakahanay ang iyong potential, at ang pangatlo, nakahanay ang iyong purpose. Sa Tagalog, nakahanay ang iyong layunin. Dapat tama ang layunin mo. Sa basketball, magaling kang mag-shoot, pero talo ka pa rin kapag sa ring ka ng kalaban nag-shoot. Magaling kang mag-shoot. Gustong-gusto mo ang basketball, magaling kang mag-shoot, pero mali ang pinagtatapunan mo ng bola. So kahit magaling ka, kahit may passion ka, talo ka kasi mali ang target mo. Tingin dito, napakagaling mong ahente, ang galing mong salesman, pero ang binibenta mo, shabu. Sa colony ninyo, ikaw ang kilalang pusher. Magaling ka sa numero, ang galing mong mag-compute ng mga numero, pero ang sinusulatan mo na numero ay yung bukis ng weteng. No? At dyan ka nagko-compute. Mali ang layunin. Magaling kang magsalita. Suwabe ang boses mo. Gusto ko sanang imbitahan na maglektor sa simbahan o kaya mag-DJ sa Radio Veritas, pero yung pagsasalita mo, ginagamit mo sa pagchichismis ng buhay ng may buhay. Kasi magaling kang magsalita doon sa barangay ninyo, sosyal na ang tawag sa iyo, hindi na dalahirang chismosa. Nagbago na kasi sosyal ka. Ang tawag na sa iyo, ay ito na, dumarating na ang ating news anchor. Sosyal ang dating mo. Kapag dumarating ka naman sa prayer meeting, ang tawag sa iyo, let's welcome our guest sharer for tonight. Iba ang layunin. Tayo'y nilikha ng Diyos para sa isang dakilang layunin. At ang layunin na ito, kahit kailanman, hindi kayang alisin ng agos ng alon ng buhay. Kapag may mga dumarating minsan na pagsubok sa buhay, nakakalimutan mo ang mga bagay na ito. Subalit ang dakilang layunin ng Diyos, hindi nababago at hindi naaalis kahit pilitin man na lunurin ng mga pangyayari at problema sa buhay. Minsan, kahit pilit mang lunurin ng baha ng buhay. Hindi lang yan. Minsan, kahit piliting lunurin ng kalupitan ng mga tao na nasa paligid mo. Hindi nagbabago ang pangarap ng Diyos sa ating lahat.
huling kwento ko na po ito. Habang hinihintay ko ang music ministry, nabigyan ako ng magandang music. Meron po ako matalik na kaibigan, ang pangalan niya si Maricel Apatan. Si Maricel Apatan, ipinanganak po siya September 25, year 2000. 11 years old siya noong mga panahon na yon. So, okay lang, normal na buhay at normal na araw ang mga pangyayari ng mga araw na yon. Nung siya ho, kasama niya ang kanyang uncle, papunta siya upang mag-igib ng tubig sa kanilang bayan sa Zamboanga City. Sa Zamboanga, umigib sila ng tubig, bigla na lamang may dumating na 4 na lalaki. At ang 4 na lalaking ito, ang ilan sa kanila may dalang mga itak. At ang nangyari dito, sinundan sila, hinabol sila, at ang ginawa nung inabutan sila, pinadapa sila ng uncle niya. At hindi po nagtagal nung pinadapa sila, inundayan sila ng taga. Inuna ang uncle niya. Pinaslang, tinaga sa likod at sa liig. Napatulala po si Maricel kasi lalo pa nakilala niya ang 4 na ito. Dahil yung 4 na yan, mga kapitbahay nila. Kilalang-kilala niya. Kasi po ang nangyari niyan, mukhang may alitan tungkol sa lupa. Ang ginawa ni Maricel nung nakita niyang tinataga ang kanyang uncle, dali-daling tumayo si Maricel. At siya po ay tumakbo, ngunit dahil 11 years old siya na batang babae, higit na malalaki at mabilis ang hakbang ng mga lalaking humahabol sa kanya, kaya inabutan din siya, hindi nagtagal. At nung inabutan siya, nagmamakaawa. At umiiyak si Maricel na huwag siyang gawan ng masama, ngunit nagsasalita pa lamang siya, inundayan na rin siya ng taga sa likod at sa liig. Ngunit dahil marahil sa kung anong himala, nung lugmok na si Maricel, nawalan siya ng malay, at paglipas ng ilang minuto, bumalik sa kanya ang kanyang malay. Marahil siguro naramdaman niya na naliligo na siya sa kanyang sariling dugo. At nung bumalik ang kanyang malay sa kanya, nung binuksan niya ang kanyang mata, nakikita niya pa rin ang mga paa ng 4 na lalaki, nandun pa sila. Ang ginawa niya, nagkunwari siyang patay hanggang iwanan siya ng mga lalaking ito. At nung umalis na ang mga lalaki, hirap na tumakbo si Maricel. At laking gimbal niya, nung nakita niya habang tumatakbo siya, yung pareho niyang kamay nakalaylay na. Kasi pala nung tinataga siya, nagtry siya na sanggain, dito siya tinamaan ng gulok. At nung tinamaan siya, halos maputol ang kanyang kamay, yung balat na lang ang nakalaylay sa kanyang bisig at kanyang kamay. Nawalan siya ng malay ilang ulit habang tumatakbo. Ngunit dahil sa himala, nagkakaroon siyang muli ng ulirat. Finally, nakarating siya sa bahay nila at nung nakita siya ng kanyang nanay, hindi malaman ng nanay ang nakababaliw na kanyang nakita. Sumigaw ang nanay, binalot siya ng kumot at binuhat patungo sa ospital. Ngunit ang mahirap sa kanyang sitwasyon, ang kanyang bahay, para ka lamang makarating sa highway ay 12 kilometers. And it took them 4 hours upang makarating sa kanilang bahay, patungo sa highway, hanggang sa hospital. Nung dumating sa hospital, dagli-dagling inoperahan si Maricel. It took them 5 hours na operasyon, 25 stitches sa likod at sa liig, at kinakailangan ding putulin ang kanyang mga kamay. Nag-survive po si Maricel. At kasama po natin siya ngayon. I want to invite Maricel up the stage. Maricel, can you join me here? Good morning, Maricel. Why don't you greet them? Good morning. Okay. Good morning.
Na-surprise ba kayo? Actually, may trabaho ko ngayon eh. Kaso lang, naimbitahan ako dito. Kaya nagpaalam ako sa supervisor namin. At natuwa naman ako at pinayagan ako. Pero may isang kondisyon. Next Sunday, wala nang day off. So, okay lang. Masaya akong makasama ko yun. So, let's begin my demo. Magde-demonstrate po sa atin si Maricel. Si Maricel po ay isang chef. Ikukwento ko sa inyo ang naganap sa kanya. May mensahe po ang buhay ni Maricel. Ito ang mensahe ng pag-asa. Itutuloy ko lang ang kwento ni Maricel. Hindi pa natapos ang trahedya ng buhay ni Maricel noong mga panahon na yon. Pagkagaling nila sa ospital, dahil nais silang takutin ng mga taong gumawa ng masama sa kanila, sinunog ang bahay nila. At ang hospital bills niya noong mga panahon na yun umabot ng 50,000. Ano ngayon ang gagawin namin? Sabi ng pamilya, nagpadala ang Diyos ng anghel. Ang pangalan ng anghel na pinadala ng Diyos ay si Archbishop Antonio Ledesma. Si Bishop Antonio Ledesma ang nagbayad ng kanyang gastusin sa ospital. At ang nangyari, tinulungan siya ni Bishop at ng mga abogado ang mga taong gumawa ng masasama sa kanila. Ang ilan sa kanila ay nakakulong na ngayon. Ngunit ano ang gagawin ni Maricel? Meron siyang passion. Alam niya na meron siyang potensyal. At alam niyang dakila ang layunin ng Diyos sa kanya. Nag-aral po, nagpatuloy mag-aral si Maricel. Hindi niya ininda ang naganap sa kanyang buhay. Siya po ay natapos mag-aral, binigyan siya ng scholarship. At alam niyo ba nung nag-graduate si Maricel? Nag-graduate siya best in computer. Tataka ka, no? Best in computer. Okay. Mamaya tatanungin natin kung paano niya ginagawa sa keyboards, no? Best in computer. At most courteous. Ibig sabihin siya ang pinakamagalang because she's got an amazing attitude. Graduate siya ng HRM at nagkaroon siya ng gold medal sa arts and crafts. At hindi lang po yan, dahil sa kanyang passion, sa kanyang potential, at naniniwala siya sa dakilang layunin ng Diyos, na kahit kailan hindi kayang baguhin at alisin ng kahit sinong tao. Nag-aral po si Maricel bilang isang chef. At si Maricel po, nagkita kaming muli isang araw, kaya ako siya inimbita rito, nung ako po'y inimbita ng aking kaibigan sa EDSA Shangri-La Hotel. Si Maricel po ang chef sa malaking hotel na ito. Si Maricel po ang superstar, ang chef ng mga chef na walang kamay. Passion, potential, at purpose. Habang ginagawa po ito ni Maricel, may sasabihin po ako sa inyo, pwede ba? O tingin dito sa akin, alam nyo ba? Na kahit gawan kayo ng hindi maganda ng ibang tao, ng mga pangyayari sa buhay, hindi nagbabago ang plano ng Diyos sa inyo. Pwedeng pumalakpak. May dakilang layunin ang Diyos sa buhay ni Maricel at may dakilang layunin ang Diyos sa iyo. Alam ni Maricel ang kanyang passion, ang kanyang potential, ang kanyang purpose. Tinangkaman itong putulin ng malupit na karanasan. Hindi ito kayang putulin ng kahit sino man. Maaring siyang pinutulan ng kamay, ngunit hindi kayang putulin ang kamay ng isip, ng puso, at ng kaluluwa niya. Tingin ka sa akin, friend. Tumingin ka sa kamay mo. Yung iba sa inyo, kompleto ang kamay, pero putol na ang pag-asa. No? Kompleto ang kamay, pero pinutol ng mga mapapait na karanasan ang inyong passion, potential, at purpose. Ang nais muling gawin ng Diyos sa inyo, nais niyang dugtungan ang iyong naputol na pangarap at ang akala mong layunin, hindi napuputol ang pangarap ng Diyos sa ating lahat. Mukhang may gagawin pa si Maricel. Tingnan ho natin.
tawag po dyan ay sayote. Ia-annotate ko, ha? At ayan na po mga kaibigan, pigilan po ninyo ang inyong hininga. Maricel, ano ang gagawin mo ngayon? Sarap sana magluto ng tinola. Kasi Okay. Habang ginagawa ni Maricel, can we all stand up and let's pray together? Later on, after we pray, I will be asking Maricel as well to pray for us. Let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Can you put your hand over your chest, please, sa inyong mga dibdib, and repeat this prayer after me. Panginoon, tulad po ni Maricel, ilapit mo kami sa iyong puso. Ipakita mo sa amin ang iyong dakilang pangarap para sa aming buhay. Ipakilala mo kami ng lubos sa iyong anak, ang Panginoon ng pag-asa. Ang pangalan niya ay Jesus. Panginoon, sa kabila ng mga hirap ng buhay at gawa ng ibang tao at sa hamon ng aming karanasan, pinuputol nila ang aming kamay. Ngunit dahil sa iyong kapangyarihan, binibigyan mo kami ng lakas, sapagkat hindi nagbabago ang iyong isip. Dakila ang iyong pangarap sa aming buhay. Maraming salamat po sa tagumpay. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Maghari ka, naway muling maganap ang iyong pangarap sa aking buhay. Before we end, I'll ask us to lift up our novena to God's love. Yung may mga dala ng novena to God's love, pwede po bang ilabas ninyo? Yung mga wala pang novena to God's love, pagkatapos po ng ating gathering ngayon, yung mga newcomers, we will give you our novena to God's love. Nakasulat po dito ang aming mga pangarap na ibinulong ng Diyos sa aming puso. Maricel, maybe you may want to say a prayer for all of us. Lord Jesus, salamat po at kami ngayon nagtipon-tipon upang magkaroon ng magandang buhay. Lord Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal sa lahat. Salamat din po at binigyan niyo po kami ng oras para kami mabigyan ng inspirasyon. Ako'y nandirito ngayon upang magbigay ng buhay sa mga walang pag-asa sa buhay. At masaya po ako na kahit anong pangarap at hirap at patuloy pa rin umaahon. Thank you, Jesus. Salamat po dahil ito'y binigyan niyo ng tugon at hindi niyo po ako pinabayaan sa araw na aking kagipitan. At ngayon, ako'y patuloy na nagbibigay pag-asa sa lahat. Salamat po dahil minahal mo kami. Amen.
Can we lift up our novena to God's love? Panginoon, nakasaad po dito ang mga kahilingan ng aming puso na ikaw din ang nagbulong. Dakila ang iyong layunin sa amin, gagamitin namin ang aming passion, potential at purpose upang makamit po ito. Salamat sa iyong makapangyarihan at buhay na salita. Patuloy mo kaming yakapin, baguhin ang aming buhay tungo sa dakilang pangarap mo sa amin. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin, Sister Maricel Apata. Come on, people of God, worship Him. Give your all to Him. God is here. Woo! What does it mean to be saved? Is it more than just a prayer to pray? More than just a way to heaven? What does it mean to be His? To be formed in His likeness? Know that we have a purpose. Here's our purpose. To be so filled